Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee, and thou changest not. Thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed, thy hand hath provided. And great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, the sun, moon, and stars in their courses above, and join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed, thy hand hath provided. And great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow, blessings all mine with 10,000 beside.
Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is... December 1 na mga kapatid, at malapit na talaga ang Kapaskuhan. Kaya allow me to greet you an advance Merry Christmas. At ang ating pong devotion sa umagang ito ay nakasentro pa rin sa tungkol sa pagpapasalamat. Yung November ay Thanksgiving month. Pero alam naman natin na bawat araw meron tayong dapat ipagpasalamat, lalong-lalo na sa sinasabi ng tekstong ito. At araw-araw, hindi nagmamaliw ang pag-ibig at pagkukup ng Panginoon sa atin. Allow me to read our biblical text this morning na mababasa natin sa Unang Korinto, Kabanatang 1, mga talatang 2 hanggang 9. At ako ay will read mula sa Magandang Balita Biblia. Ganito ang sinasabi. Para sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga tinawag upang maging kabilang sa sambayanan ng Diyos, sa pamamagitan ng pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Jesucristo na Panginoon nating lahat. Sukain niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesucristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo, kaya hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Ito ay sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, mga mananampalataya na nandoon sa Korinto. Ito nga nang sinabi ko, the tone of this letter starts with thanksgiving. At maraming maaring pagpasalamat ang Korinto. You know, ang iglesyang ito ay known to be in the place wherein they were economically prosperous. At hindi lang yon, maging sa loob ng church ay gaya ng ating mga unang mga pag-aaral tungkol sa Korinto, ang kanilang iglesia ay gifted o punong-puno ng mga spiritual na kaloob. Yun yung kanilang estado. Pero dito sa ating binasa ay ginagawi ng Apostol Pablo yung tema ng pagpapasalamat, at he emphasizes the truth na ang Panginoon ay dapat pasalamatan
dahil sa mga pagpapala na natatanggap ng iglesia sa Corinto. They became rich in wisdom, the ability to speak ay nakakaya nilang gawin, all because of God's grace, all because of God's empowerment. Gustong bigyang diin ni Pablo ang kahalagahan ng pagpapasalamat at gustong igawin ni Pablo ang isipan ng mga taga-Corinto na the reason why they have all these gifts and blessings ay dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. At kung walang pakikipag-isa kay Kristo o pananampalataya kay Kristo, they will not enjoy this kind of blessings sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Tayo po ay pamilyar sa Aklat ng Corinto at magagawi tayo sa mga panghuling mga kabanata na ay hindi natin pwedeng ma-miss yung love chapter at yung spiritual gifts chapter 12 and 13. Ipinaalala ng Apostol Pablo sa isang iglesia na punong-puno ng mga spiritual gifts na mahalaga pa rin ang pag-ibig sa lahat. Sabi nga, love is the greatest. At ibabalik ko lang rin po ang diwa naman sa inyo na lesson natin sa umagang ito. Kasi there is a tendency for people na lumaki ang ulo, na magyabang. At sinabi rin niya ni Pablo na ang karunungan ay nakapagpapayabang sa mga tao. Kapag siya ay labis-labis sa karunungan, ay nakakalimutan niya na kung ano yung pinanggalingan o kung sino ang pinanggalingan ito, at inaakala na ang lahat ng katangian at kakayahan ng isang tao ay sa kanyang sariling kakayahan o nakukuha niya sa kanyang sariling kakayahan. Pero alam natin na walang bagay na meron tayo kundi mula sa ating Panginoong Diyos. I guess bawat isa sa atin ay may ganong version na nagkakaroon tayo ng tendency na manangon sa ating sarili, na isipin na sa pamamagitan natin kung bakit tayo nag-e-enjoy ng mga blessings sa ating mga paghihirap. Well, it's true dahil tayo naman yung naghahanap buhay, tayo naman na nag-e-exert ng extra effort. Pero sa bandang huli ay marirealize natin na lahat ng bagay na taglay natin at nagagawa natin ay mula sa ating Panginoong Diyos. At yon ang style ni Pablo para iparating sa mga taga-Corinto, while you are enjoying blessings from God, ang katotohanan ay sa Diyos pa rin ito nagmula at sa Diyos dapat magpasalamat. Kaya habang hinihintay natin ang Kapaskuhan, yung pagdiriwang nito, ay magpatuloy po tayo sa diwa ng pagpapasalamat dahil karapat-dapat ang Diyos sa lahat ng ating pagkilala. Maraming salamat po. Again, magandang umaga sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat sa mabiyayang umaga sa buhay at biyaya ng buhay na minsan mo pang ipinagkakaloob, Panginoon. Maaring ang iba sa mga nakikinig ngayon, Panginoon, ay hirap na makatulog o hindi na mapagkatulog dahil sa iba't ibang mga pangangailangan na kailangan po nila na gampanan sa mga nangangailangan ng tugon sa kanilang mga suliranin, Panginoon. Ano man po ito, financial man ito, relasyon man ito, dakilang Diyos, kayo po ang higit na nakakaalam, nakakakita, at kayo ang higit na mayroong kaparaanan, higit sa aming mga kaparaanan, Panginoon. Naririto ang iyong mga anak, ang buhay
ng bawat isa na naabot ng tinig at ng mensahe na ito, dakilang Diyos. Hiling at dalangin ko po, Panginoon. Bigyan niyo po ng kapayapaan ng kanilang puso. Bigyan mo ng kapayapaan ng kanilang isipan, Panginoon. Maaaring mga magulang ito, Panginoon, ng isang tahanan na nag-iisip, patuloy, Panginoon, na ginagampanan ng kanilang tungkulin para sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Physically, kailangan po nila ng kalakasan, kailangan nila, Panginoon, ng kalusugan, at maaaring kung minsan nakapagpahinga na, pero ang nararamdaman pa rin ay kapaguran, Panginoon, emotionally na pagod, Panginoon. O Diyos, sipuin niyo po, padama ang kapayapaan na nagmumula sa inyo. Panginoon, kayo po ang pwede po naming lapitan at pagkatiwalaan sa lahat ng panahon ng buhay namin. Pagpalain mo po, Panginoon, kung meron mang mga kapwa namin, O Diyos, na nangangailangan din ng pagpapatawad mula sa inyo. Maaaring ang mga suliranin ay dahil sa kasalanan, maaaring ang suliranin o problema ang kinakaharap ay dahil din sa kapabayaan, Panginoon. Patawarin po ninyo kami dahil sa mga nagawa po namin pagkakamali, pagkakasala, kaya't inaani po namin yung mga pagkakamali at nagdurusa po kami, Panginoon. O Diyos, iahon nyo po, alisin nyo po, tulungan nyo po sa ganitong kalagayan ng aming kapwa na nasa kalagayang ito, Panginoon, na nagnanais, O Diyos, na ayusin, baguhin ang lahat sa buhay nila, Panginoon. Pagpalain na rin po ang aming mga senior citizen, ang mga matatanda sa aming kasalukuyang panahon, O Diyos, sina lolo at lola. Ipuin niyo po ang buhay nila, Panginoon. Patuloy silang maging inspirasyon, patuloy silang maging pagpapala ng karunungan, ng pagpapaalala para sa kanilang pamilya, Panginoon. At dalangin din po namin ang respeto na dapat na iukol, ibigay sa kanila, ang kanila rin namang matanggap, ang pag-aaruga, Panginoon, ang kanila rin namang maranasan sa kanilang sambahayan. Dalangin din po namin maging ang aming mga kababayan na patuloy na dumaranas ng kahirapan. Panginoon, patuloy po kayong magbukas ng mga oportunidad at makita nila ito at makita pa rin nila na mayroong isang Diyos na hindi nagkukulang sa kanila. Salamat po sa araw na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na maghapon, maging isang hamon, pagpapala, isang bagong karanasan na kayo ang buhay na Diyos na aming kasama. Sa inyo po ang papurit pasasalamat, aming ibinabalik sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen.